O dirita karon sinawingan, well, adto ta sa pagtuon kani. Okay. So ang atong nga pagtunan magyapon ang faith, no. Kag sige sa atong nga pagsugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon nga nakita pagpasakop sa bilang nga espiritu in the spirit of God the Holy Spirit. Tapos siyempre nag to be like Christ nga tuo tapos application. No, nga kung sabagay atong pagtulunan mao gyapon na pagtuo. Sige sa atong nga pag-pray of setting ourselves, tapos ika-pray ko ang group prayer. Sige, let's pray. Simo lang man, salamat kayo sa imo mga pagtulunan of setting ourselves, yara always reading, focusing, looking unto Jesus who is the author and finisher of our faith. Nga sa pagtuon sa mga pulong mao, Father, nga nagampo kami yung teaching ministry and confirmation of the Holy Spirit sa mga kamaturan as our divine teacher. Sa ring we have truth in us, kag sumong of understanding sa paghatag sa mga espirituhanon nga mga pagsabot sa mga pagtulunan. Kanisi mong grasya sa pamaging naruptanan, not by our own, kundi sa imo ra jud nga pamagi, sa imo ginanangoptanan, sa imo grasya, kani sa imo ginampo pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so pagtuo. Now, well, ato tanay sa atong mga bersikulo. Okay. So, ang pagtuo, kung masulti nga gadugang ang imong pagtuo o asa nga nagadugang imong pagtuo, nga nagadako ang imong pagtuo o having something nga confidence o asa nga nakay ginatawag nga mga assurance, no, bisan sa ano nga butang, pero atong ginatawag Andrea ang ginatawag nga spirituality, no, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? Kay wa kitay pagtulunan nga makuha nga asa nga magadugang of knowing who God is, kung dili dira lang Dios sa mga pulong. So ang revelation sa Dios sa iyo mga pagtulunan, usam na ka pamaagi nga asa nga nagagrow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no? Kay tungod kay of keeping on yun sa pagtuon nga taon nato nga Bible doctrine nga dugang of knowing who God is, kung sa kay Pablo pa of knowing who Christ is, no? sa pagkilala nga sa mga pagtulunan mo nga sulti nga as it is written in the scriptures, no, nga mga nasulat. So mao nang kinahanglan nga asa nga magagrow ka sa pag-increase o ko pagdugang sa imong pagtuluhan. Kay kung walay pagtulunan, wala kay pagtuluhan, which is the object of your faith, mao nang pinaka-importante sa ginatawag nga pagtuo, ang imong ginatuohan, no. So wala understanding sa imong ginatawag nga Christian way of life, no. Kay remember nga ang Christian way of life, ang pagka-Christianity dili siya something nga murag games lang nga kung Domingo atog simbahan, postura dinhi, postura dito, mao na no nga sa ginatawag nga pagtuon, no. Kung dili naa jud sa ginatawag nga kamatuoran. Now isa ka butang niani nga ang pagtuo mao ang pagpakita sa ginatawag nga sa gahom sa Dios, no. Mao na nga ang imong pagtuo eksakto jud, mo na nga sulti ni Pablo nga tinuod ka na nga ginaisgot niya nga indicative mood. Kaya ko katanaw ko sa time ni Pablo nga wala sila nagtuo nga si Jesus, no, sa ilang mga sa mga lalo pa sa mga Israelites. Mas labaw pa ang mga Gentiles, no, nga without knowing kung kinsa si Jesus, which is the Christ, the Messiah sa mga Israelites, no, nga sa iyang time wala na sila nangatuohay. Pero here comes si Pablo nga isa pud ka Israelite nga nahimong Christian, na kung sa bagay primero nahimo siyang Messianic believer, pagkahimo naghimo siya nga Christian nga nakakatuon sa kay Jesus Christ, resurrected Christ sa kuweba sa Saudi Arabia, nga nahimo siyang Christian, nga iyang mga surroundings nga makatawan gina-picture out nako, wala sila gatuo kang kay Jesus, no, as the Messiah o kung Redeemer. Kung sa mga Gentiles pa, sa panahon sa mga Gentiles, the Redeemer, bahin kang Jesus Christ. Pero si Pablo nagapamatuod siya nga tama, eksakto yun nga mga pagtulunan. Kaya ginaisgot din ang indicative mood ba. So kuyaw kayo ang presentation ni Pablo
nga sa pagpakita sa ginatawag nga ang pagtulunan nga iya karon nga na-acquire nga as Pharisee tapos ang Christian life, no? Kaysa as a Pharisee wala may Christianity din na. Pero sa pagtuon ni Pablo nga gitudlo siya sa kuweba sa Saudi Arabia, sa Saudi Arabia, nahimo siya nga Christian. Kay remember si Paul ang una nga miyembro sa spiritual body of Christ. O kon the first nga miyembro sa ginatawag nga Christianity si Pablo. So kuya uyang presentation nga tinuod yun. Usay gatanaw ko nga unsa ka i-proclaim nato din nino nga si Jesus mao ang ang Savior jud, no? Nga kung sabagay ang palibot din sa ginatawag nga so-called Christians nakaibalo mo na bayan kan Jesus Christ, pero baka nang dili kayo hugot yun nga sa pagkatinuod nga si Jesus mao ang Savior sa ila. Ang butang ko ipasabot din nga wala sila assurance nga kung mamatay walay kasiguruduhan sa ilang salvation. Pero si Pablo nagsulti din sa Romans chapter 1 verse 16. Kuyang pamatuon ni Pablo din nga kay dili ko iga kaulaw ang maayong balita, the gospel of Christ. Maayong balita bayan kang Jesus Christ. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motoo o by faith lang, una sa tanan sa Hudiyo ug ingon man sa grasyahanon. So kaning grasya mga Gentiles, no? Kay lahi ang Hudiyo, ang Israelites ug lahi pud ang mga Gentiles. So mas naialam ang mga Hudiyo sa pagkilala sa ilahang manluluwas, the Messiah. Kay siyempre sa Old Testament na sila yung mga Mosaic laws. Tapos na-experiensyahan nila ang gahom sa Diyos sa Old Testament. Pag-cross nila sa Red Sea, tapos 40 years in the wilderness, no? Kag-uban pa mga experiences, no? Bisan pa sa nasa kanan pa. Daghan sila experience bahin sa Diyos. Whereas nga kaning mga Gentiles, kaning Greek, isa ni buti pasabot nga mga Gentiles, kay dili sila Hudiyo, wala joy experience nga mga realities nga nairelasyon sa Diyos kaysa mga Israelites. Kay kani mga Greeks, kung unsa man ang nakita nila din nga something or somewhat nga mga milagro nga dili siya tinuod, o kung something man nga unsa man nga abundance nga naa sa ila, deserving lang. But pasabot nga dili gikan sa Dios, kung di napaangay lang kay naningkamot sila kag believing sa sina nga mga sitwasyon nga gikan kuno sa Dios. Well, kay sila na apoy mga Dios. Pero ang reality yung nga tinuod nga by experience nga gikan sa Ginoo, kadaghan jud sa Israelites. Pero sulti ni Pablo din it is the power of God sa salvation. No? Kay remember nga pagsugod sa Christianity, naglahi na ang bisan pa naiping natawag nga transition period, lahi na ang ilang dapat tuuhan. Halimbawa karon nga sa panahon ni sa Israelite, tungod kay dili sila nahimong Christian, meaning to say unbeliever pa sila bahin kang Jesus Christ, na kumamatay sila pa impyerno man na sila. Pero kung para sa tuwa kay nituo kita kang Jesus Christ sa iyang mga hitabo, palangit kita. Sa ato ba nga kung mutuo sila nga si Jesus Christ is God, tapos nagbayad sa ato mga sala, no, dito yun na sa cross 30 AD, tapos namatay sa unod, na-resurrect siya 3 days after, no, pagka 3 days na-resurrect siya, tapos nikayab sa langit, kag naa sa tong kamot sa Diyos kamahan, mahimo ka nga Christian, mahimo sila nga Christian. So lahi ang senaryo sang una nga panahon sa Gentiles nga dapat motuo sila nga na ay redeemer to come. Redeemer, ha? Pagabot karon sa Israelites gikan kang Abraham, nga nahimo si Abraham, nga dapat motuo sila nga naay Mesiya nga moabotay, so mahimo silang messianic believer. Kag pag-abot karon kay Pablo, mahimo sila nga Christian.
So dili na sila believer nga Israelite o kon believer nga Gentile, no? By believing abahin sa Redeemer kag Messiah, kung dili mahimo sila nga Christian. Mo na sulti ni Pablo nga kini siya nga dili niya ikaulaw nga ang gahom sa Dios kay kini mao ang gahom sa Dios, no? Kay mao kini ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa tagsa nga mutuo. Makomono by faith lang, mutuo ka lang. Kag tinuod na amo nagresulti ni Pablo una sa tanan sa Hudiyo ug ingon man sa Grasyanon. Kay ang faith man God sa pagtuo nimo grasya siya eh. Unsa may but pasabot sa grasya? Something nga maangkon nimo. In other words, nga dili siya by works. Kay ang object of your faith mauto ang pinaka-importante. Ang merit na dito, ang katakos na sa object of your faith. So dili siya by works. Mao nang ang tanan is grasya. Nga bahin sa ginatawag nga salvation by faith in Christ. Isa ginatawag na isa nga positional sanctification. Ug usapod bisan sa Christian way of life, ginatawag siya experiential sanctification. Nga kung dili kita nagtugyan or ginatawag nga yielded to God the Holy Spirit, so dili kita makafunction sa atong Christian way of life base gihapon sa pagtulunan sa Ginoo. Ang tanan na tanan sa Dios, wala kita atoa. Kay kung halimbawa kung sa ato nga pamagi halimbawa sa Christian way of life or something nga sa unsa man, kada siya may tabo na siya naa sa old sin nature. So ang tanan naa sa Dios. Mao na nga gina-feed up kita permi sa mga pagtulunan, ginatawag nato nga Bible doctrine. It is the power of God sa tagsa-tagsa nga mutuo. Kita mutuohay lang jud. So mo na nga ang pagtuo nagapakita sa gahom sa Dios. Ang tanan iya sa Ginoo. Kay ngano man. Halimbawa sa salvation, remember nga ang Dios is perfect. Mao nang accomplishment na apirmi sa Dios pinagi kang Jesus Christ. Mao pud sa atong Christian way of life. Wala tay ato apon nga pamaagi nga ma-offer sa Dios. Kita gani ka pangayo og unsang mahatag sa tuwa. Kung dili pinagi sa gahom gyapon sang balaan nga espiritu. Kay ngano kay kung dili kita yielded to God the Holy Spirit, wala kita sa pagtugyan sa balang espiritu, naa kita sa old sin nature. Halimbawa sa kwan daw sa ano ni Romans 6. Wait, tara natin sa Romans 6 chapter 16 mana. Let's see. Okay. Wala ba kamo manghibalo nga kung bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kagalingon, ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo ni adtong inyong ginatuman. Kani siya isa kuman. Kung sasala, ngadto sa kamatayon. Meaning to say nga dili ka nag-operate sa imong Christian way of life. Kung sa pagkamasinulundon, ngadto sa pagkamatarong. So, duha ka bahin nga nagafunction ang mga Christians. Nagafunction kita nga yielded nga nagatugyan sa balang espiritu, or kung dili naa kita sa old sin nature. Mao lang na sa ato nga Christian way of life, dili sa inato nga maningkamot jud ka sa imong kagalingon to please God, nga mahamuot ang Dios sa imo, nga makasulti ka nga nagasimba ko sa Dios. No, dili. Kung dili ang pagtuman, kung asa ka nagayield sa imong kagalingon, asa ka nagatugyan sa imong kagalingon. So mo nang dagan sa mga Christians sa ilang Kristiyano nga pagkinabuhi sa Christian way of life, naa sa old sin nature basta walay pagtulunan. So dapat yielded ka permi to God the Holy Spirit. Kay iti sa kuman, kay kung dili naa ka sa old sin nature. So ang pagtuo isa ka
Aw. Sabot ipasabot no sa ato nga Christian way of life ang pagtuo morning gidiscuss sa Romans 1:17. Balik ta sa Romans chapter 1 verse 17. Kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. So from faith to faith. Ingon sa nasulat, apan ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. So kung sa pagkamatarong, dapat naaka sa ginatawag nga pagtuo. Kaya kung magsulti mo ko ka pagtuo, nag-isgot isa sa ginatawag nga imong ginatuuhan. Kay kasagaran man gud basta magsulti nga pagtuo sa mga pagsabot, kwan dayon kanang kaugalingon dayon nga pagtuo. No, dili. It is the object of your faith pagsulti nimo pagtuo. So unsa daw magapadayag gikan sa pagtuo kadto sa pagtuo. Ang buti pasabot nga ni pagtuo nga sa kaluwasan tapos ngadto sa pagtuo sa Christian way of life. Kay duha man ug kapagtuo ni. So ang una nga pagtuo kung tan-aw nimo nga walay definite article, bahin sa kaluwasan na siya. Dira kang Jesus Christ. Kag ang sunod nga pagtuo ni magsulti nga the faith or the faith. Nag-isgot siya after salvation, after sa pagtuo sa salvation. Mao ang Christian way of life, no? Halimbawa amo ni i-picture na to. So mo ni una nga pagtuo. Mo ang salvation. Faith. Kay pagsunod masulti nga di faith. Mo na ning Christian way of life puros tanan na sa pagtuo. So ang the object of our faith sa salvation is the Lord Jesus Christ. Siyang persona kag siyang nga work sa cross. Kag ang ikaduha nga pagtuo 1, 2. Ang ikaduha ang object is mauna ang pulong sa Dios. After sa salvation nga sa pagtuo kang Jesus Christ. Muna duha ka pagtuo ang naa sa Romans chapter 1 verse 17. From faith to faith. As it is written, nga ang matarong mabuhi jud pinagi sa pagtuo. So wala jud tay ato Wala. Bahin sa Ginoo, wala jud tay ato Ang tanan iya tanan sa Dios. But pasabot grasya sa Dios. Grasya lang tanan sa Ginoo. Dawat lang ta. Halimbawa sa ginatawag nga common grace. Nga bisan pa mga unbelievers, makaagom niya ani. Pasabot sa common grace. Kaning ulan, ulanan ta gabi. Grasya na magtotoo man or dili, makaagom niya na. Ug sapon niya ani kaning init sa adlaw. Nakaagom po niya na. Kay tanan nanay ginatawag nga mga kanang importansya, mga contributing factor sa aton nga life. Matag usa kanang tubig na makaagom ang tanan. Pero kung bahin sa kaluwasan, tawag nga efficacious grace, nga abot sa saving grace, nan kadtong mga nisalig sa Dios nga nituohay kang Jesus Christ. Siyempre nga sa kaluwasan, nga si Jesus Christ is God. Tapos nibayad sa itong mga sala, namatay sa unod og nabanaw sa ikatulong adlaw, ni kayab sa langit og naa sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Nan para lang na sa mga magtotoo na. Dili na makaagom og kaluwasan ang wala mituo kang Jesus Christ. So ang pagkamatarong of God is revealed from faith to faith
But as it is written, but the righteous man shall live by faith. So ang righteousness din of God, perfect nimo. Perfect. Tungod kay ang Dios is perfect. Mao bitaw nga ang tanan nga motuo kang Jesus Christ, karon nahimo ka ng Christian. Karon nga present age, karon nga panahon. Gibutangan ka og himpit nga pagkamantaro nga iya sa Dios. Tinatawag nga imputation. Tungod kay nituo ka kang Jesus Christ. Sa ato pa ang tanan nga nituo kang Jesus Christ sa kaluwasan, mo na gina-emphasize naton permi nga si Jesus Christ is God. Divide sa aton mga sala sa dito sa ibabaw sa cross tong 30 AD. Namatay sa unod og nibanhaw sa ikatulong adlaw ni kayab sa langit kung naas sa tuang kamot sa Dios nga Amahan. Gibutangan kaniya og perfect righteousness. Iyana sa Dios. Kay nga nga pagkamatarong dili siya perfect. Dili. Ang atong righteousness is relative. Usay musipyat ka, usay mo tama ka, pero dili siya perfect. Kana siya sa tawanon na siya nga pamagi kung paano ang ginamisyor. Og luwas niya na butangan pud kaniya og eternal life which is the life of God. No kay ang life sa Dios. Imputation gapon. Imputation gyapon nga ang life sa Dios is suhi life. Kay ang aton is bios life. So duha ang gi-impute. Is o duha ang perfect which is eternal life o absolute righteousness. So duha. Pero ngano wala man na isa lang din na sa isa ka bersikulo pastor no, eternal life lang lagi ang giingon. Ni miya na For apod. whosoever believe in him. Kay depende sa context. Tapos and wala pud no. Wala, depende sa context. Depende. Siya bawa. Para isahan na lang ko din pa pag istorya. Pwede cover mo pa. So mao nang problema sang pastor teacher. Kung paano niya kanang ikatudlo ang pamaagi sa Dios kay para makita naton nga of knowing nga masabtan nato kung unsa jud ang Dios. So mao nang problema sa ginatawag nga communicator, sa ginatawag nga pastor teacher kung unsa ang buti pasabot. Mao na nga kung ang isa ka tawo is English reader lang o kung Filipino nga reader sa Bible nga wala pagkonsulta theologically lalo pa sa Hebrew, Aramaic o Greek, may conflict na siya. Pagkahuman ang iyang stand, kung covenant theologian siya, samot na. Wala ginatawag nga ang alignment sang ginatawag nga pagtulunan. Muna ko siya masulti nga Ginoo nga nga di lang nimo i-plaster ana para isa na lang kapagtulunan, isa ka verse what's up. Isa ka chapter Murag mahitabo manggod siya nga kuan na lang siya true sang wala niya gin-reveal sa una nga writer, pero sa next nga writer reveal niya. So depende siya sang kuan sa context, progressive na type of learning. Kani murag ana sa situation pud sa sistema ba? Hindi siya naibigay agad. Isahan na lang kundi doon pala sa susunod. May ara na pa di ay. Halimbawa kaning Romans 3:22. Ito na to Romans 3:22. Kuya ko ni mga theological issue din sa the book of Romans. Ang mga doctrines din Ang problema pod kini ang mga translation. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. So pero kung sa English mo na even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. No, amo na yung problema sa King James kay is by faith of Jesus Christ. No, dili faith of Jesus Christ kundi faith in Jesus Christ, no. Dili nga pagtuo ni Jesus Christ kundi pagtuo sa mga magtotoo. Kay kani siya King James ni say. And to all upon all them that believe, for there is no difference. Pasabot nga ang kamatuoran sa Dios
pinagi sa pagtuo kan dina kang Jesus Christ sa tanan nga mga nituo, walay kalahian. Pero kung sa Cebuano ka, amot lang sa Ilonggo pod, kung unsang translation, lahi pod ang ilang pagbadbad dinhi. But pa sa ang comparison dinhi nga ang righteousness ng God the Father is parehas sa righteousness nga gibutang sa imuha. Mao bitaw na nakita nga natawag nga breastplate of righteousness. Amot na English man na no? O kana tama na siya. Faith in Christ. Faith in Christ. So kung may faith in Christ ka, nakay righteousness of God. Butangan kaniya imputation. Permanent. Oh. No? Kaya kanang nga righteousness gikan sa Dios. Permanent. Permanent na oh. Permanent na si Pero mo. ang kanyang kuan, Eternal life? Hindi. Oh. Yung kanyang pag mag-choose ka ng unrighteousness, nandyan lang din yan siya, pero hindi siya nagka-function. Ano ba yan? Hindi, Ganun? hindi mo gigamit. Kung hindi mo siya ginamit. Hindi mo siya ginagamit. Pero kung mag-decide ka nga ka-yielded to God the Holy Spirit, nan gigamit mo siya. Himo ka of doing what is righteous. So mao na nga nakay na to nga blessings in time kag reward in eternity. Walay makagamit sa righteousness ang Dios kun dili ikaw lang nga magtotoo. Ikaw nga Christian nga tinuod. Mao na nga walay tao nga malwas pinaagi sa righteousness sang taong in order to be saved. Dili na siya one word, Pastor. Eternal life and righteousness. Ibig sabihin ba, may mga tao manggod nga naasulo ko life faith sa Ginoo, pero di makita ang righteousness sa ila. Yung ganun. Dapat package one ang manggod na siya. Kaya ang sabi ko, bakit walang bersikulo na eternal life and righteousness? Para, di ba, mayroon tayong pagtulinan na yung article na yan na and, ay hindi mo siya pwedeng separate. separate. Kung wala definite article. Yun, di ba? Pero hindi ganun kasi nangyari. May So, mga tao kasi na akala mo righteous sila, may faith sila, pero gali da ay relative righteousness. Wala silang faith. Dili sila saved. Yung Ang tao yun ang point ko gani ba? Paano ka magiging 100% saved? Dapat naman ka eternal at dapat yung righteousness mo genuine. Okay, naapo kay absolute, naapo kay perfect righteousness. Amaw lang niya kung i-analyze lang kung ano nga dili siya na usa. Kay ngano, kay first kay Pablo, Romans chapter 3 verse 22. Ginasit ni Pablo kung unsa ang naangagikan sa Dios pinagi sa problema sa Rome ng mga Christians. Mao na gibutang yadra ang ginatawag nga absolute righteousness. Ngano nga sige mo mapasaway nga naaman ka mo'y absolute righteousness. Nga naman ka na luwas naman ka mo may pagtuuman mo. Apa nang inyong kinabuhi? Ano man kanang bakikaw. Dili makita si Kristo sa inyong kinabuhi. So ang sa pamaton ni Pablo, dapat makita sa inyo ang eksakto nga righteousness, perfect nga iya sa Ginoo. Tungod kinaa ka mo'y perfect righteousness. So dito niya gipadayag. Murag ana ba nga? Magtotoo naman ka believer, pero wala di makita si Kristo sa imong kinabuhi. Di ba may mga ganun nga mga kuan, di ba? Okay, usay karon gani. Okay, tungod sa ginatawag ba nga wala sila'y confidence sa sina nga mga Christians kung unsa ang ilang sitwasyon sa Ginoo. Siguro po, Pastor, lack lang kuan lang nakulang ang pagsilag pagtulon. Ignorance of the word. word. Na eternal life, pero yung pagsunod na kang Kristo sa dalan nga gusto ni Kristo, hindi na nila alam. Karon si Pablo kay naaman siya ang mga tanang nga pagtulunan. So mo na ginapadayag ni Pablo nga naa ka mo'y eternal life at the same time naa ka mo'y absolute righteousness. So gipadayag niya bisan gani sa kwan natawag nga the armor of God. Nga nakita yung ginatawag nga breastplate of righteousness. In other words, ang Christian bisan pa hasta karon gikan sa Bible og as hangtod ron, pag walay pagtulunan, dili siya maka-execute tarong sa iyang Christian life. Dili jud.
So makasulti ka nga, oy, naaday ko perfect righteousness, so dapat mapadayag ang Dios sa ako ang kinabuhi. Unsa day ko sulti sa Ginoo? Be holy for I am holy. Yun, pastor. Yung righteousness man good is another term siya nga pwede mo lang unta gamiton yung the word na holy. For I am holy. Oh, di So ba? kung dili po na ipadayag sa Ginoo, so ignorante ang Christians sa pag-execute sa iyang Christian life. Di ba? So ang ma-increase ang imong faith sa ginatawag Christian way of life kung naa kay pagtulunan. Kung wala kay pagtulunan, prasa karon kung unsa man ilang mga pagsimbad na sige kanta, imti gyapon sila, dili sila busog sa ilang pagkilala sa Dios, sa ilang pagkakristohanon, sa mga pagtulunan, mao na nga dili pun makita silang kinabuhi ang ilang Christian life. Remember nga nag-execute ka bilang Christian base sa pagtulunan. O prasa karon sa imong sa farming, di man ka makalihok din na o unsa ang taro nga mga paghimo o sa farming kung wala kay pagtulunan. Di ba nag-update ka pero sa mga technician kung unsa ang mga high-tech karon nga pagtulunan? Pero kung wala kay knowledge, Upgrading ang tawag niyan. masulti ta upgrading. Okay. Kay nagadugang, Okay, dili naman dugang. nato ang situation sa una og ang karon. Ang climate noon, murag ingana ba? No. Murag kinahanglan gyud mag-upgrade. Prasne karon no. Kay Brad Dick. Siyempre wala pa na siya isang ulitaw pa siya or somewhat nga bayan sa pangumaw, wala pa na siya naibawaan. Pero ang nabilib na ako sa iya ha, kung unsa ang madamil niya nga bugas, basta sa unsa man, halimbawa sa bibingka, may bala niya ba kung unsa nga kwan? Kung unsa siya nga similya. Variety. Variety ba? Kuya, kaya na, nga makaibalo ka. Halimbawa, sa uban po nga, unsa man din na sa ginatawag nga agriculturist. Pagtanaw sa bugas, kay balo siya kung sa klase nga variety. Kuan man niya pastor. Kay gitunan man niya. Mao nang buti pasabot. Same gyapon nga mga principle sa Christian way of life. Kung wala kay pagtulunan kung paano mag-execute sa imong Christian life ang imong mga attitude, hindi ka kay balo. Mao nang sulti sila nga. Sulti nagatuon nagkamatuoran daw. Sulti sige nagsigig tuon. Nga tuligbag-bag man lagi na iyang kwan. Lahi, sukwahi man lagi. Kay empty siya sa ginatawag nga Christian way of life. Kay remember nga ang Christian life is a life of thinking. For example, guna isa pastor kanang kung may balaan lang sa unta sa isa ka magtotoo nga naa siya righteousness, kahit magawa man siya ng mali, pwede niyang ma-correct. Kasi hanapin na lang niya yung anong tamang execution. Kasi nag-ingon naman nga naa na may tama. For example, nasa na ng mga sakyanan sa motor, nagpalit ka sa motor kasi naniwala ka na mapadagan mo siya, mapadala ka sa isa ka ano. Karon kay may time ang gyud na nga naa man gyud na yung mga repair. Ipadala ang manual gikan sa kumpanya kung paano mo siya kahit pa paano ma-repair mo siya sa kinagna. Bisan minor pa lang unsa ba. Now, kung di po kakabalo nga mao da ito'y pagbutang sa ligid or else kung unsa kung wala po nimo gibasa. Wala mali dyan. gyud ang imong pagtaon pagkuha na lang gyud sa kuan, di ba? Di ka maka-execute Dili gyud ka properly. Mo ron kanganong man nga gibutan ko naman gyud nganong di pa man gyud mo dagan. Nga sulti nga gibalik ko naman tanang pisa ngano nan may sobra man. Naman gyud siya kuan. Naman gyud. So same gyapon nga mga prinsipyo sa Christian way of life. Mao na nga quench not the Holy Spirit. Ayaw pagpasuba ang balaang nga espiritu. Ang pagpadasig niya. So kung walay knowledge ang mga Kristohanon, kay prasa karon sa Old Testament, ang mga tumulo ora ba dili Christian na, ang sa Old Testament dili sila kanang indwelt by God the Holy Spirit. Pero pag-abot sa Christianity, indwelt na kita sang Holy Spirit. So daghan sa Christian world na tawag nga quote-unquote nga Christian, claiming to be Christian. Nga dili ko nung kita indwelt by God the Holy Spirit, but pasabot dili gipuy-an permanently by God the Holy Spirit. Kaya ang gingkot niya dito sa Old Testament,
Lisod ko sa part ba ni Pablo Pastor no kung ako magtanaw no. Ayo. Kasi yung audience, yung mga tao noon, mas kusog kaayo ang Oh. ano ni Moises ba, ang law ni Moises that time. Oh, sa And then Israelites. stranger kaay nila si Christ Oh. na grace lang. Ganun lang kadali. Oh. Magkaroon ka na og ganin na samantala no ang inculcation sang mind sang mga sa una nga panahon nga mga tao nga iyang baguhon. Makatapat gid tong Oh. Tapos by experience Lo. pa ang uban. Oh. Oh. ang luba, grabe Oh. kay lo kay diri nag-mention man gud siya gibasa ko ang whole chapter. Nag-mention man gud siya og mga law. Oh, amo nang Diba? oh mga kuan ni Oh. Pablo dra. Samantala versus sa faith ni Christ. Oh. Nga grasya lang. Oh, Mao na nga si Pablo nagpadayag bahin sa grasya. Oh. Ang grasya dili sa deserving sa tao. Oh. Nga mituo ka lang nga ang importansya is the object of your faith. Dito ang merit. amo gani istorya na mo ni Rick. Bay, anak ko ba? Nakaya gani sa Ginoo gud nga limpyuhan ta sa sala. Katunan mo nang bang pagkaon di malimpyuhan ni Kristo? Mo nang Pero siya bitaw na. Bitaw kaya gay niya no, gipakamat siya man ganit niya ang tao. no, mo nang pinakalisod Oh, ang sala sa tao. oh. Giako niya. Hayaw nga dili ba. Ug nga na po to nga naabot po to sa among conversation ba nga. Kuan na Inid ko lamatay yung gudang ko anjo decision nga. ana ang thinking nimo nga naga-progress ka ba? Nga sige kag tuon hala dagan ka na mahibawan, dagan ka na masabtan. No, unsa ang dagan sa kasaysayan halin sa Old Testament from Genesis to the Book of Revelation. Ano, ginatawag siya nga eschatology. Kwan, things to come ana. Kag ang present time nato karon nga tawag nga Christian. Kay nga ano, kay kung walay pagtulunan, halimbawa, kawinan theologian, wala, nagkasagol-sagol lang na. No, sa unsa nila nga mga pagsabot, nagkasagol-sagol siya. So, sa to pa, mabulabog kung unsa ang ginagamit lang nga verses. Tapos i-apply nila somewhere or something, asaman din na. No, basta ma-fit sa ilang thinking, sa ilang una-una, nga mao na ilang gusto. No, dili. Remember nga, ang dividing the word of truth, naadyo sa eksakto at the proper time. Or else, na kanang tawag mabulabog ang pagtulunan. Dili sa masit. Kay remember nga, the truth shall set you free. Oh, muna dapat may tapos sa mga magtuto. So we have the eternal life. Tapos na po kita perfect righteousness. Maggusto kag sa dili, naayog ka ana. Muna maka-execute ka sa ginatawag nga righteousness. O basta ang ginaistorya nato ganiya. No, basta money matters. Dako na kayo ng mga hitabo. Pero ang kapital naton is integrity. Ang integridad, mao yun ang dapat ang naa sa ato ha. Kung baga ka kasaligan ka, mao na sa Christian life. Kaya gina-apply nimo mao ang pagtuluan sa pulong sa Dios. Kaya siguro binigyan tayo ng positive righteousness, Pastor. Kaya as human man gud huyang man gud ta no. Ay wala tayo may himo Wala jud. gud ta, Wala. no? Kanang paling-paling ba? Halimbawa karon kanang ang righteousness sa una sa Old Testament pasna sa Deuteronomy 6:25 nga kung matuman nimo ang Mosaic laws pila na ka mga laws din na dili lang 10 commandments kundi daghan na mga 600 plus na siya mahimo ka nga righteous sa tubangan sa Dios meaning to say nga perfect ka nga righteous maklaim nimo na pero unsa gisulti ni Pablo sa Romans no one is righteous, no one is perfect. For all have sinned and come short to the glory of God. Nga kanang nanimi ingon, Pastor, nga ang prayer ko daw sa mga righteous dunggon sa Ginoo na gyud righteous pa din sa una. Mo gani nga kung naay sala sa ako, if there is iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Wala jud. Mo na ang ginahimo na lang dapat mangayo kang kapasayloan. Oh. Pero dili sa imo nga pamaagi. Wala. Kay wala kay ikapresent sa Dios sa imong ginatawag nga righteousness. Mao na nga si Abraham nahimong righteous sa Dios tungod kay nituo siya. Mao na what make him nga righteous in the sight of God. Kay tungod nituo siya, dili tungod nga naa say gituman nga kasuguan. No, wala.
Si David pod pastor, di ba? Oh, the man of God. The man of God. Si Abraham is the friend of God. Mga tao. Ang ilang kapital din na nituo lang. Wala sila somewhat nga to please God nga mahimo by their own. Nga mahimo silang righteous. Wala. Si David gani na gani hitabo nga ni sulod siya sa templo tapos iyang kagutom manikaon pa ragana. Oh. Nga naanay violation sa Ginoo. No. Wala sa tao wala kitay righteousness nga ikatubang sa Dios. Kaya kita tanan makasala sa paghimo ni Adan og sala. Down the line. Paghimo ni Adan og sala, tanan kita contaminated. Tanang nahimo kita tanan nga makasasala. O na-reveal na lang yung righteousness sa panahon ni Pablo. Kasi yung time ni Adan pagkasala, nagtuo man po to siya sa God. Oh, God, no? no. Kaya wala pa man na-introduce yun si Oh. Christ, no? Alam ka niya din may na-righteousness siya? Or doon na lang sa kang Christ? Kasi ang sabi man doon, faith in Christ mo. Well, may mga declaration. Siyempre, ang aton masulti na lang, it is written. Ano? Kaya bisan ang declaration kay, alimbawa kay Abraham, nahimo siyang righteous in the sight of God tungkol kay nituo siya. Nag-obey siya Pero dili sa ginatawag nga mosaiklos. Wala. Oo. Isa kabutang ato katong pag-offer niya kay Isaac nga for sacrifice. Nito man jud siya. Well, dito di na kay Isaac magkika ng iyang kwan. Ang ano ni ang mga katawhan nga mahimo siya nga ano to. Patyon. Dili kanang mahimo siya nga the father of all nations. Oh. Ana. Nga naa siya kaliwat. I mean, nga naa siya kaliwat gikan kay Isaac. Karon gibanduan pa sa Dios nga i-offer niya si Isaac. Himuon siya nga kwan kanang offering, sacrifice. So asa ang promise sa Dios? Iba po si Moises, pastor. Patayin mo yung mga taong gipagawas nimo sa ano? Nya, diri man kaha magsugod ang kaliwat, nya kapatayon nimo. Oh. Murag ana ba? Mas Oh. maano pa gani si Moises gani, yung obedience niya, nag-question pa siya ba kung titingnan mo? Oh. Tala si Nag-question pa siya sa Ginoo. Oo. Tapos Gawas-gawas mo Tapos- dito sa Egypt, tapos patayin mo pa lang dito pala sa Kamingawan. kay kulang man o pagtuo, trust ang mga Israelites sa Dios. Amak mo 40 years sila sa Kamingawan. So dapat ang ilang pagsalig nasa Dios, kay ang proteksyon nasa Dios. Pero unsa pud sulong ni Moses? Luwasan na sila, ako na lang patya. O di ka ha, ipa-impyerno o unsa ba? O gina-offer niya iyang kaugalingon. Well, kung una-unaon po, kay balo po si Moses nga dili po siya ipa-impyerno sa Dios. Kumbaga pa, once nga save ang tao, is always save na. No? Kay paras po kay Abraham, nga i-offer si Isaac nga bilang sacrifice, bilang ginatawag nga offering sacrifice. Well, Ginoo, tagaan nimo kog katawhan nga nga si Isaac nga isa lang ka anak nga gi-promise nimo sa amoa. I-offer pa nako as a sacrifice sa imuha. Pero kung una-una nato, kay balo si Abraham nga tagaan jud siya og kanang katawhan jud si Abraham. Well, kung dili kay Isaac, kinsa pa man di ay, kiba mo tong imong promise. Sa kansara ra gyud siya. Oh, Pero nakaanak pa man sa kay Ketura. After sa kansara, kaya lang doon. pero dili dito ang promise. Kay Abraham jud o kay Sarah jud. Kay kung unsang ginasulti sa Dios, mao jud ang tinuod. Mao jud na ang mo determine ang tanan. Pero yung faith nila, pastor, wala pang righteousness na imputation kasi nagkaroon naman lang siguro imputation yung pagkamatay. Ne nagyapon. Ako gatuo ko nga bisan pa sa Old Testament, kung sa mga declaration din na once nga believer ka, bisan pa nga naa ka sa Gentile nga time o kung sa Israelite nga time, once nga believer ka, naa kay eternal life o naa kay absolute righteousness. Kaya na ang gindeclare lang na nga sa ato aron
nga panahon, Karon lang gi-reveal, Oo. karon lang giklaro. karon giklaro nga naa jud ginatawag nga Sabi ko bakit walang absolute isang, justice, walang eternal life. bersikulo na isahan na lang. Para isahan na lang gud pag istorya kung ano. Kasi dako ang issues pastor kana mag imputation of relative positive absolute righteousness kasi minsan lang ang mga pastor diyan ang nag-share ng ganyan. More on eternal life. And then Kay kasagaran followed by good works. Kasi sa ganun man, wala mang good works nangyari after sa salvation, kundi after na sa salvation, dayon phase 2 na siya ba? phase 2 tama na, Christian way of life. Ana. So mo na kung ako mo assume ni ana ngano nga ana ang mga plastada sa pagtulunan kay ginapangita sa Dios tong exact jud nga tao nga diligent jud nga naay kakugi jud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ako mo to kung righteousness pastor kay balaan man gud siya, holy man gud siya. Oo. Isig may eternal life ka, dili pug ka holy. Tama ba pastor? Di mo ma-present. Di mo siya maano. Dili ka diba? ka-execute. Wala kay kayo man siya nga present your body nga wala daw blemish. Oo. So ibig sabihin tama. Oo. So sa tuwa pa sa kinaiya sa Dios, remember nga naay napulo ka the essence of God naay 10. Ang duwa sa iyang essence mao nang gin-impute gibutang niya sa mga believers. Duha, ang iyang eternal life ug ang iyang absolute righteousness. Meaning to say nga pag-abot kung mapatay ang mga believers o kung pag-rapture nganong mapamlangit ka tungod kay naa kay eternal life pareha sa God the Father ug naa po kay ginatawag nga perfect righteousness pareha gyapon sa God the Father. For example, pastor, kanang napatay pastor tapos ang believe siya dayon, di ba? Pag hindi mo ginawa maano na ano na niya dayon, believe din siya nga Ginoo, ana-ana. No. Ano yung righteousness niya? Hindi niya na Impute gyapon na. Kaya lang dili sa maka-experience sa ginatawag nga sa Christian way of life. total sa Ginoo naman. Pero sa karon considering lang. Raman minggi luwas. Luwas pero wala sa ginatawag nga rewards. Ana lang kasi. Diyan lang talaga akong niniwala dyan. Kasi ako giluwas ng humpog ko. Para sa good na sa mga mig assistance, pareho ramang gihatagan sa tanan. Mara na kung pakidra ko unsay Kung sa nang sunod, wala na. kay kapinan mo sa basang ako ro po. Nakasiguro ka na. Sigurado na jud sunod ko. Mao na. Pras mo ni sa Galatians 3:11. Ato ta Galatians chapter 3 verse 11. Karon nga tungod sa kasuguan, mosaiklo ni siya. Walay bisan kinsa nga ginapakamatarong sa tubangan sa Dios. Mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. By faith yun. Dira yun ang matarong mabuhi sa object of his faith. Sa object sa iyang ginatuuhan, dira siya dapat mabuhi. Di ba pastor may isa dira nga fruit nga may faith? The fruit of the Holy Spirit ba na isa doon niyang faith gyapon ang ginamention niya. Tanaw gito di ba mayroon din siya. Munang problema sa mga translation kay ngano man para sa atuwa, short man kita sa vocabulary. So, mangita ka pamagi sa ginatawag nga mga translator. Halimbawa, kung magtuong kita canonicity, kung ngano nga ang King James, na Holy Ghost, na Holy Spirit, at the same time, para karon faith, tapos dapat faithfulness sa ubang nga translation sa NASB. Tungod kay ang mga Bible scholars nila, ang katunga is unbeliever, o ang katunga is mga believer. So, mag-conflict ang ilang, kumbaga pa theologically, mag-conflict ang ilang pagtulunan. Pastor ko an siguro may eternal life tani. Tapos gibutangan tag righteousness. Tungod kay tao ta uyang. Tapos temporaryo lang man ta aning kalibutan. Moadto man ta sa heaven na holy, di ba? Kay mauba naman ta sa Ginoo nga holy no. Tama na siguro gitagaan tag righteousness para tuuhan nato ang pulong sa Ginoo. Kung unsa ang tama nga giingon sa pulong sa Ginoo para magkonekta didto Dito sa
sa langit nun nga pulong di ba mamana ang kinaiya sa Ginoo kita as human gi-impute man ta kay kanay man niya ang righteousness to connect ba ibig sabihin magsanto ta didto ang atong kinaiya ang mga ano dito sa langit nun na unya na puloy Ba't pasabot masabtan nimo. masabtan nato kung unsa ang kabubuton sa Ginoo mag-abide gyud ta kayon man ang tama. So ang gawa sana sa ginatawag nga mga warning purposes mo ni. Kung yielded ka to God the Holy Spirit, kay makaangay ka lang sa mga eksakto nga mga pagtulunan para lang sa mga Kristiyana. Sa ato apa kani mga dili Christians, dili jud napaangay din na dili sila pwede mag-yield to God the Holy Spirit. So sa ato apa kay dili sila Christian nga wala sila absolute righteousness o wala sila eternal life, mao na nga dili sila kasabot sa mga pagtulunan nga napaangay sa ilaw sa ginatawag nga kamatuoran, perfect, kay wala sila God the Holy Spirit. Wala. So dili sila kapaangay. So mapaangay ka lang, halimbawa nga gibasyan nimo sa ginatawag nga absolute righteousness, nga makahibalo ka sa ginatawag nga mga absolute righteousness nga pagtulunan gikan sa Dios or perfect nga mga pagtulunan. Tungod kay naa kay God the Holy Spirit. Sa to pa kung yielded ka to God the Holy Spirit, masabtan nimo ang Dios. Kaya dapat, di ba, naiyon pa the mind of Christ? Oh, we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Now, who can instruct the Dios? Kinsa ba maka-instruct sa Ginoo? Ikaw, kay balo ka. So maka-abide ka sa iya. Oh. Sa to pa makatuman kasi ang mga pagtulunan tungod kay na kay perfect righteousness, na kay eternal life, tapos na kay indwelt by God the Holy Spirit. As long nga nagatugyan ka sa balang espiritu, nan makasunod ka. So, quench not the Holy Spirit. Kay para lang na sa atua, sa tinuod nga mga Christians, mga anak sa Diyos. Righteousness ba? Halimbawa, prasni karon. Pag kinabuhi, gusto ko lang siya i-reconcile ba? Makita man gud natin usahay sa palibot ba? Mga believer na sila, nag-serve sila sa Ginoo. Pero physically, makita nimo nga naay something ang ilang kinabuhi. For example, pastor, paano nimo siya ikuan kay mura naman ang pagtuon nato, lalom-lalom naman na. Kung murag makadetermine ng taon say tama o mali, murag pastor anak no. Ang point na ko ganito, si Boy ni Red. Namatay na. Si Boy may Red. Siya ang victim. Kagibiyaan sa girl. Siya ay victim. So, nahitabo nga si girl, nagkaroon na siya og sarili niyang pamilya. Ngayon, itong boy naman sa katagalan, nakamit siya og babae din sa iyang buhay. Pero sa simula, mayroong sining din nahitabo din si girl kasi iniwan din niya yung boy niya na married sila. Sa nagkatagalan, nagiging byuda si girl. So habang nagpuyo sila, nagiging byuda siya kasi namatay yun. Ngayon, ang point ko ganito, murag makaingon ko ba sa akong personal ba nga, ang Ginoo lang ibalo, di na ako mag-isip. Kaya nga naman, complicated ba? Kung nakahimo man si boy, og sala, nakakumit, tapos gaalagad siya sa Ginoo kuno karon ako kasabot man ko nga wala sa iyaha ang ano pastor no. Pero nabutang man gud siya nga victim siya. Victim siya ba kay gibiyaan siya dili man siya ang nagbiya. Pero karon ang girl ani karon, pwede na si girl mapangasawa niya. Kaya lang kasawa kay byuda naman. Kaya lang hindi niya makurek-kurek kasi siya mismo buhi pang iya nga asawa. So gaalagad sila sa Ginoo. So dili tama. Bisan unsap na sige nilang simba kung porsanan mali ilang ginahimo. Yun ang ginaano ko ba? Paano ko yan ma-reconcile? Hindi ko ingon ko victim din siya. So ingon ako, yung righteousness doon ang question. Ang kaluwasan wala ko problema kay, 'di ba? Wala ko ano kay permanente na. 'Di ba, pastor? Halimbawa lang. Kung tinuod man jud nga by believing for salvation, wala problema na. Naluwas siya kay naa sa eternal life. Tama. Assuming yung righteousness ang gina-question ko doon ba? Now,
ngano nga dili sila ka-execute sa ilang Christian way of life nga sa eksakto jud at the right way. Tungod kay wala sila pagtulunan. Or halimbawa lang considering Choice. po nga naa sila pagtulunan. Pero it's a matter of choice. Oh, tungod na silang freedom nga gusto sila maghimo og sala. Unsa karon ang may tabo silang kinabuhi? Under discipline sila sang Ginoo. Kay imbis nga mag-yield sila nga naa sila sa pagtugyan sa balangay espiritu sa ilang Christian way of life nga application sa pulong sa Dios. Dito sila nag-execute sa old sin nature. Dito naman sila sa ano pastor kay. Yun ang point ko ba? Kaya nasabi ko, ayaw ko yung isipin. Oh, ilan na. Hindi ako magtanaw sa tao. Kaya Oh. maanong ko niyan sa Ginoo na. Kung luwason sila sa Ginoo, di maayo. Salamat eh. Kung dili, di wala ko mahimo. Oh. Now, Ano naman na, pareho naman yung giluwas. assuming nga luwas sila, well, ang disiplina sa Diyos, sila, Ginoo na ng bala sila. Basta may mga privileges lang silang hindi maano dito. Or, base dili sila anak sa Diyos. Yun lang, hindi ko alam. O nang mga assumption din na. So, alimba karon na kita sa eksakto nga pagtulunan. Well, mag-gauge nimo na imo na sila nga ma-determine mahibaw-an na nimo kung unsa ilang pagtulunan, asa sila kasimba, unsa ilang ginatun-an. Tapos ang naanak ko, Unsa ilang pastor, gusto na pagtulunan? silang mag-detach, kaya lang nag-i-enjoy na sila doon kasi nagkaroon ng mga anak. Yun ang sabi ko na hindi na makadetach sa isa-isa dahil hindi yung responsibility. Sana sa simula pa lang sana. Kaya lang hindi makapaghintay kasi buhi pa dako ko man kaing buhi kung isa. Lubog na sa sala. Umrag mga anak ba? So, naana dyan ang disiplina. Sabi ko. Ilan? Kasi istorya kami dira. Matatay kung luwas sa sino di salamat kami dili istorya po. Oh, isa tanang kuan manggod. Ay, di na lang na sila. Pero dili man po siya ate daday kasi usahay manggod. Nagaano sa imong pagtulunan ba? Kung nagaano siya ba tapos na-check nimo ba nga unsa ba ni nga pagtulunan nga ngano nga pareho man silang gakuan pero sa ato Murag ana ba, di ba? Ako maka-feel ko kaluoy ni ana. Halimbawa karon dito sa Kwan, halimbawa dito sa Tumado, may isa ka membro nga nagtuon, karon naa siya sa sining. Pero ako gatuo ko nga save siya. Kaya lang sa dugay niya katuon, dito siya sa tuon niya kay murag pagkauli do naglaylo siya. Dito siya nag-enjoy sa kalibutanon sa pagpakasala. Well, unsa nga kon? Ginoo na siya na ba ano ni? Ginoo na nang bahala sa iya ha. Tinuod bitaw pastor, yun ang sabi ko. Di na ko hindi ako makaano kay pareho man kaming giluwas mga bayaw na lang gyud ko atel pareho man nakasakay barko. Bahala na sila dira kung ang ako alang tani nga kung mahimo mubalik siya sa Ginoo sa pagtulunan. So naana sa iya ha. Kaya lang kung muhawa siya, kung ato nga man ha, kay pwede pa man sila mag-ano pastor. Anho niya yon kasi may mga anak na sila, magsustento siya. Tapos di na sila mag-separate ni girl, mag-separate na sila ni girl para makaalagad pud si girl, hindi sa isa ka bubong. Ana. Murag ana jud siya, until nga mag-waiting na lang sila kung matsugi tong isa. Para libre na. Di ba no? Pwede di ay no? Kaya ang sa ana no, halimbawa kanang makisaw-saw ka kanang mga hitabo sa ni Pablo sa isa ka grupo niya. Ang ginatawag nga discipline by association, man delikado. Madamay ka by association. Hindi man di ay siya no, halimbawa magganyan na sige magbulag sa kita tungod sa mga pulong sa Ginoo na gabato sa ako nag-strike gid ba nga hindi ko makalahutay sa pag-alagad sa akong buhi nga Dios siguro stop ta ni dili nagpasabot nga dili ako maghatag sang obligasyon. Kay nandiyo nang gawas pato nako nawa. Kaya binimo unsa sulti ni Pablo halimbawa sa kanang 1 Corinthians chapter 5 nga kung sige na siya himo niya na kay mao man jud na iyang hitabo ipahawa siya sa grupo. Kay kung dili madamay ang grupo by association. So unsa man ang disiplina sa Dios sa iya ha? Madamay ang grupo. Daw pares lang kuna sa isa ka kanang panos o panis nga bugas pag ibutang mo na siya sa bagong linoto wala damay na tanan. Napadyo ka isa pastor. Blessing by association. Biniyaan gapon ang lalaki o asawa. Tapos yung isa single lang siya kay napaangkan lang gyud siya ba. Karon gitupo-tupo. Pag ako'y makadugog in kumali man ha.
Mo na jud ko mali na. Bisag ikuan ko pa nako pero mali gyapon na Oh. siya. Ano man? Buhi man tong isa sa ano mayo, mo Oh. wala na. Ang sa Pwede na siya mo ano ko. ang sa pikas fornication, ang sa pikas adultery. Oh. So dili pwede. Kato pastor kay mura naman siya gibiyaan naman siya, itihan raman pud siya. So yung Oh, point wala ko- problema to. Oo. Kuanan to. Ana lang ba? Fornication gyapon Pero na usahay dito. man gud Pero din. wala na. Kung sa lalay kahisulod sa inyong iglesia no puro na lang mo binulagag asawa niya. Ang katong nagbulag lalaki, ano pud atong nagbulag pud sa babae. Wala na. Uy, Wala na. tinuod. Ah. So pwede di isa pastor, it's a matter of kuan na lang kung paano siya naigugma sa atong Ginoo. Oh, Na pres- ano mayon siya nga siguro ano lang anay, ano na lang ko. O kaniyo. Kaning Galatians 3:11. Karon nga tungod sa kasuguan walay bisan kinsa nga gipagamatarong sa atubangan sa Dios sa kasuguan. Mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Unsa ilang pagtuo? Ang Christian way of life, ang pagtulunan. So dito dapat kita mabuhi sa pagtulunan. Nga nasulti nato nga Bible doctrine. Kristohano nga pamagi sa pagkinabuhi. Ang object is application sa pag Bible doctrine kay kung dili ana. Na-shock gani ko pastor. Nagaklaim ako gatubo na kuno sa Ginoo, gatubo na kadto sa Ginoo tay. Wabahaka ko nga niingon man siya nga may pugkano kay lahutay pug ka pro. Nagaklaim ko ha nga naa sa Ginoo ha. Ingon, wa ba kay siya nga may pugkano kay niunang pug ka sa inyong bana. Ha? Dapat ba na akong madunggan? Radyo kung gaano ba? Dapat ko ba na madunggan sa mga tao nga nagaklaim na naa sa Ginoo? Wow. Hindi dapat. So ang iyang basihan kalibutanon, worldly. Di, karon kay Ayang masakiton utang. man po siya. Ang bana niya, ang alaga niya, ingko nga, may pagkagibiyaan sa mong bana. Diba? So, Yung point kung paano ko mag-asagot sa nga ano niya ba? Ingko dapat dili, anak, may nga ko nga, ay, dalaygon gayud ang Diyos, ganahan kay kung magtanaw mga magtutuo nga, milahutay hangtod sa katapusan. Diba? Kanindot na papulong sa Ginoo. Pero So- ito nga, may ganit kay, Ay, unong pa. Unsa? Ang gauge niya, ang pagtulunan niya nasa sitwasyon sa kalibutan mga hitabo. kung Kay kung sa- biyaan na din mo. Oh. Ya, karon ka ikaw ang madaot. Oh, ikaw na pud biyaan. Mo di akong sagot niya. Unsa day sa Bible day? Bisan pa unbeliever ang bana or ang asawa. yun. Dapat ikaw nga magtotoo, be a blessing. Nga madala mo siya sa Ginoo. In both sides kung asa din na ang tinuod, ang ano ni, ang Christian. Nga akong bersikulo pastor may ya. Sa dihang nagmasakiton ako inyo akong gi alangan. Kung nga naman ito pa maguglayo, nga akong nakaba na. Di ba? Na ano ko ang role ko, di ba? Wow. Kada jud ko ba? Di ba? Be a blessing. Layo, ati man pa mangkutong lain. Be a blessing. Ay, okay. O, pras. Shock gyud ko ba? O pras po ni Hebrews 10:38. Wala na lang. Amo na di mo na may bawaan. Nalanggan. 10:38. Hebrews 10:38 na gani anak nga niligo sa iyang amahan nga tiguwang na kay ingon ko gi-post ba ingon ko maanindot kaayo nga taran-awon. Ang uban na appreciate nila na wala. Ano to pastor? 10:38. Galacia? Hebrews. Asa nang Hebrew na ato Sa likod banda. Sige pa. Na 10:38. Apan ang akong matarong magkinabuhi tungod sa pagtuo. O kung musibog siya, dili malipay ang akong kalag kaniya. So di yung malipay ang Diyos. Now the just shall live by faith. Pero kung musibog siya sa iyang ginatuohan, halimbawa sa Kristiyano nga pagkinabuhi, dili malipay ang kaning mabuhi Diyos. pastor ba? oh, Ang apan ang matarong kong katawhan motuo og mabuhi. Mabuhi. magakinabuhi. Buhi man diri pastor. Magkinabuhi. Mabuhi din na. Buhi man, akong pangutana sulod ani, ano mo magaling ka na buhi ning kon. Taas man lang. Dabong pensionado. Amo na mga pagwadbad. Amo nang lisod. Di ba? Mabuhi mabuhi Apan ang matarong kong katawan mo tuo og mabuhi. Mm. Mabuhi.
Unsa jud katuigan jud ay. Munang lisod sa mga translation, maana nga na kinatawag nga comparative studies nga na kay Bible sa iyang mga translation. So, siyempre sa tuwa, halimbawa karon para sa akon ako communicator sa pulong sa Dios, mubalik gyud ko sa original nga lingwahe. Mubalik gyud ka sa Hebrew, Aramaic o Greek. Kay dito nimo matarong mga sentence construction kung unsang angay ibutang. Kay kung mga pagbadbad lang, alailahi na siya kwan. Lailahi siya pagsulti din na. Lailay siya pagbadbad. So ang matarong mabuhi pinagi sa pagtuo. Wala. Pero kung musibog siya, meaning to say nga kanang dili ni mo kanang mulaylo siya. So ang Dios dili na dili malipay. Pero pastor musok wahi. Musok wahi. Kay diri musibog. Sibog. O kung musibog, lahi. Kun musibog. Kung musibog siya, Isang padayon. musok wahi, dili mo padayon. Kani Oh. sadya kay musok wahi mo against. Against yun. Kato na kung musibog di mo dayon. Dili malipay ang akong kalag kaniya. Dili. So, dapat yun na kita'y pagtuluhan para mauna atong ginatawag nga makinabuhi. So, siyempre sa atua, sa mga Christians karon, sa mga tumulo, namatay duwa pagpili sa atong freedom. Nga nakita sa old sin nature, in sinning, or nakita sa yielded to God the Holy Spirit sa paghimo og matarong. Duwa. Kay ngano, kay kung unbeliever, isa man lang na ilaha, old sin nature ng Diyo na. Wala sila'y kapilian. First John 1:9 man din pastor. Kung unbeliever, dili gyapon makagamit og 1 John 1:9. Kag by purpose gyapon kung unsa man. Siguro naman siguro temporarily lang gid siguro pastor na sipiat man pero makabalik lang gyud. Oo. Makabalik gid ba na siya kuan ba kanang padayon ba? Kay mao man niyo sa gauge sa atong spirituality nga kung nag-grow ka na sa imong spiritual life, mas dili kung makahimo kag sala, mas mahitabo nga dili ka mudugay sa paghimo og sala. Naga-confess ka dayon kag nagatugyan sa balaan nga spirito yielded to God the Holy Spirit. Kay kung mudugay sa sala, mag-reversionistic, mo nang problema. Nga lison na sa pagpanumbalik. Pero siyempre ang Dios kabalo na kung manumbalikay ba or dili, no. Mao na ang kinabuhi nagapadayon pagyapon. Gadugay. Mo na atong ikaw lang nakasala pero naamang gyud ma-involve nga lain. isa po na. Kuan kaayo. By association, madagan, madamay jud ang gawas. Ilang ana lang, ikaw lang nakakos sa imong sala, ikaw lang pud ang maanuhan. Pero kung iba na may involvement na, Nang lisod. ang lisod kaayo paghawa. Madamay. Mono importante kay ang ginatawag nga pagtuo. Mono sulti sa mga disciples ni Jesus Christ nga. Ginoo. Kwan, dungangi among ang mong pagtuo. Tabaki mi yung pagtuo. No, dili may tabo na. Dapat na kay pagtulunan. Dili ka butangan sang Ginoo nga pagtuo lang, no, dili. Dapat na kay object of your faith. Naadyo kay tuuhan bisang magkinaunsa. Plus yung righteousness ang gusto sa Ginoo. Diba ba siya? Kay na Yung kay will kasi niya, yun ang masunod. dapat yun. Sa iya jud tanan. Siyang kamatuoran Nana siyang tanan. Mao na nga nagatuon kita. Kay kung walay pagtulunan nga sa pagbalo kung sa iyang kabubuton, dili ta ka-execute sa atong Christian life. Sa tubangan sa Dios. Wala. Okay. So, dinita na magkuhan. Sige. Pero ulayan niya mao niya. Now faith, 11, Hebrews 11:1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. So mo nang pagtuo. Substance, mao nang ebidensya sa mga ginatawag nga mga paglaom. Kanang paglaom din kanang kasiguraduhan. Hope for the evidence of things not seen. Halimbawa, palangit ka, tinuod na.
luwas ka, tinuod na. Amo nang pamatuod din na. Sa tawanan na ba, Pastor, mangayo dayon ang documents. Documents nga. Luwas siya. Kanang pamatuod. Sa, di ba? Oh. Kung tawanan ba, pero kita manggod ani, Assurance. Assurance, nagkuan lang ta nga, ituutan niya, luwas ta. Luwas jud ka. Amo Kay na nga. ngano ginasulti ni Pablo na kay naa sa indikative mo nga bot sing ganon nga kanang reality. Tinuod yun na, luwas ka. Amo na nakasulat yun. Tinuod yun na. Ngano day si Pablo day. Ang iyang ginasultian na kay balo ba na nga kabalo ba na sila sa ginatawag nga kaluwasan nga magasulti sila kay Pablo nga ano man day gikan ka ba sa langit? Kaya amo nang paglaom ang ginahuptan yun nga tinuod yun na kay ngano kay mao po nang gitudlo kang Pablo nga resurrected Christ ang gitudlo siya sa kuiba sa Saudi Arabia. Luwas yun ka by faith tinuod na. Dili na pinagi sa paghimo og maayong buhat para maluwas no dili. Luwas yun ka tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Mo nang pamatuod. Mo nang kasiguraduhan. Luwas yun ka. Indicative mo. Tinuod yun na. Walay paglalis din na. Mo nang pagtuo. Okay. So kung ano mga extension ni sige mag-pray sa ta no pag-umana na let's pray. Well, sa imo lang aman, salamat kayo sa mga higayong Ginoo na sa pagpamatuod Ginoo as how God Holy Spirit teaches us, having confidence Ginoo, assurance sa mga pagtulunan Ginoo na hangtod sa eternity for salvation kag sa Christian way of life. Kani salamat sa teaching ministry kag confirmation God Holy Spirit. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual nga mga understanding sa mga pulong nga sa imong grasya sing pamagi. In Jesus name, amen.